Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Aray! Francis tama na. Ano ba? Wala naman akong ginagawa sa iyo Bakit ba palagi mo na lang akong pinag-iinitan Kesa naiinis ako sa pagmumukha mo Tingnan mo nga yung mga mata mo Nanlalabo na sa sobrang pagpapakalunod mo dyan sa mga libro mo. May pangarap ako Francis. Hindi katulad mo. Kung ikaw, kontento na sa buhay mo at kung anong meron ka, ibahin mo ko. Ikaw ipinanganak ang mayaman pero ako, ni ultimo ipangkakain ko na nga lang Ipang photocopy ko pa sa mga handout natin sa school. So ano? Kasalanan ko pa na ipinanganak akong nasa harapan ko na lahat ng kailangan ko, ganun ba? Hindi. Pero sana lang hayaan mo kong gawin kung anong dapat kong gawin. Dahil magkaiba tayong antas ng pamumuhay Kailangan ko mag-aral ng mabuti para makaahon ako sa hirap. Para mairaos ko ang mga magulang at kapatid ko sa putikang kinasasadlakan namin ngayon. Kaya kung pwede lang sana, tigil-tigilan mo na ako. Sinasisiyan akong guluhin ka Masyado ka kasing nagmamagaling Halos lahat lang ng mga teacher natin, pinupuri ka. Tapos ikaw naman, pahambol pa ko no. If I know nasisiyahan ka masyadong sa atensyong nakukuha mo. Ay nako, ewan ko sa'yo Francis. Bitiwan mo na ang damit ko. Ngunit imbis na bitiwan ay isa na namang sampalang iginawad ng 25 anyos na si Francis sa mukha ng 20 anyos na si Daniel. Tumama ang palad ni Francis sa sentido ni Daniel kaya naman bahagya siyang nahilo at nawala ng balanse. Tangka pa sanang kakapit si Daniel sa lamesa ngunit hindi niya yun naabot kaya napasalampak siya sa sahig. Tawang-tawa namang umupo si Francis upang pumantay sa kanya saka dinuro ang noo niya. Oy, eto tatandaan mo Daniel. Wag ka lang magtatangkang isumbong ang mga ginagawa ko kina mami at daddy. Alam mo naman siguro kung anong kaya kong gawin sa iyo, di ba? Wala akong patawad, lalong-lalo na sa mga katulad mong bida-bida. Pagkatapos noon, dinuraan siya nito tsaka nginisihan bago tuluyang iwanan. Nanlilisik ang mga mata niyang nakasunod sa papalayong si Francis habang pinapahid ang kanyang mukhang dinuraan ng walang hiyang binata. Magsaya ka lang Francis. Pasasaan ba't sa akin pa rin ang huling halakhak? Pinapangako ko sa iyong kakarmahin ka rin pagdating ng araw. Pinapangako ko yan sa iyo, hayop ka. Tumungo sa banyo si Daniel upang magilamos dahil naaamoy niya pa ang mabahong laway ni Francis na kumalat sa mukha niya. Nang matapos ang lunch break, ay muli nang bumalik si Daniel sa classroom nila para sa panghapong klase. Unang dumapo ang tingin niya sa nakangising si Francis habang inaakbayan ng isa nilang kaklase na babae. Kahit kailan, napakababaero talaga ni Francis. Kahit kasi sinong lumalapit sa binata ay pinapatulan nito. Agad niya na lang iniiwas ang tingin at dagli ng pumunta sa kanyang upuan. Mabuti na lang at agad ding dumating ang kanilang guro. Natapos sa maghapon ng may ngiting tagumpay na naman si Daniel. Mapa-recitation kasi o quiz ay wala siyang palya. Daniel, nakauwi ka na pala. Ano't ngingiti-ngiti ka riyan? Sinagot ka na ba ng nililigawan mo? Hindi po Sir Franco. Mataas lang po yung nakuha kong marka sa recitation sa quiz namin kanina. Aba, mabuti pala kung ganon. Hindi talaga kami nagkamali na pinag-aral ka namin. Talagang napakatalino mo at napakasipag mag-aral. Walang anuman po yun. Pinagbubuti ko lang po talaga para naman maging worth it yung perang ginagastos niya sa pagpapaaral sa akin, sir. Hayaan niyo at pagbubutihan ko pa po. Ano ka ba, Daniel? Hindi naman ako naghahangad ng mas mataas sa iyo. Yung nakikita kitang porsigido at nagsisipag malaking bagay na sa akin yan. Natutuwa ko dahil hindi mo sinasayang ang pagkakataong ibinigay namin sa iyo. Ay, kung sana lang kasing sipag mo yung anak namin si Francis. Matalino naman po ang anak niyo sir.
Sadyang happy-go-lucky lang po talaga siyang tipo ng tao. Yun na nga Daniel At dahil sa ugali niyang yan, napapabayaan niya na yung pag-aaral niya. O siya, tumuloy ka na sa kwarto mo at na makapagbihis ka na. May merienda rin dun sa kusina ha. Sabihin mo kay Kara na bigyan ka. Ay naku, maraming salamat po Sir Franco. Teka, anong nangyari dyan sa mukha mo? Ay bangas ka sa pisngi mo. Hi Dad, good afternoon. Ay good afternoon din, iho. Ito po ba? Naku, wala po ito. Resulta lang po ng katangahan. Ano ba naman kasi? 4 na mga mata hindi pa rin makakita. Francis, hindi ka ang tinatanong ko ha? Daniel, iho, nagsasabi ka ba ng totoo? Baka mamaya may nakakaaway ka na sa school ninyo tapos ayaw mo lang sabihin na. Kung meron man, huwag ka mag-alala magsumbong sa akin, maliwanag. Ako ang kakausap sa mga nambubuli sa iyo. Wala naman pong ganun pangyayari, Sir Franco. Sige po, magbibihis na po muna ako. Habang nagbibihis ay laman ng isip ni Daniel ang sinabi sa kanya ng 50 anyos na amo na si Sir Franco. Napailing na lamang siya dahil batid niyang malaking gulo kapag nagsumbong pa siya rito. Pagkatapos magbihis ni Daniel ng pambahay ay kaagad na siyang tumungo sa kusina upang humingi ng merienda kay Kara. Si Kara ay ang 20 anyos na dalagang katulong ng pamilya ni na Sir Franco at nanggaling pa sa probinsya ng Iloilo. Bukod sa angking kabaitan at kasipagan ng dalaga ay maitinatagong ganda rin nito. Morena kasi si Kara na may balingkinitang katawan. Bilugan ang mga mata at matangos ang ilong. Isang larawan ng modernong Maria Clara. Subalit, ang lahat ng yon ay natatakpan ng isang mahabang kasuotan na kung tawagin pa ng iba ay manang look. Kara, may merienda raw dyan, sabi ni Sir Franco. Ay, oo, tama-tama. Kaluluto lang nitong baked macaroni. Ito sarap nito Ang galing mo talaga magluto. Hindi naman. Sa katunayan nga niyan, tinuruan pa ako kanina ni Ma'am Odessa kung paano gawin yan Alam mo na, hindi kasi uso sa probinsya namin yan, lalo na sa baryong pinanggalingan ko. Abay, parang napag-iiwanan na pala ng panahon yung baryo ninyo kung ganon. Sinabi mo pa, parang ako, di ba? Sus, hindi naman. Marami nga rin ako nakikitang ganyang manamit katulad sa iyo Ang ibig sabihin lang kasi nun, may respeto sila sa katawan nila. Ayaw nilang ipinapakita sa iba dahil ang katawan nila ay kanila lang at hindi para sa mata ng iba. Conservative ba? Ganon? Sus, nambola pa talaga. O ano po sir? O heto, kumain ka pa. Gutom lang yan. Sir ka dyan. Para namang hindi tayo parehong utusan dito Aba, mukhang nagkakasiyaan kayo riyan Pwede ba makisali? Sige Kara. Punta muna ako sa hardin. Kailangan ko pang magbunot ng mga ligaw na damo sa mga paso Alam mo na, pangit ang tubo ng bulaklak kapag may mga masasamang damo. Oy, nariringgan mo ba ako? Ha? Bakit? Tinatamaan ka? Masamang damo ka ba? Sir Francis, heto na po ang merienda nyo. Nang mapasulyap si Francis sa dalagang katulong, ay kinuha yung pagkakataon ni Daniel upang lumabas na ng kusina. Hindi niya alam kung naiinis lang ba talaga o naiinggit na si Francis sa kanya dahil sa atensyong nakukuha niya. Hindi lang sa school kundi pati na rin sa bahay na yon. Kahit kasi anong paninira ang gawin sa kanya ni Francis ay ito pa ang sinasayo ng ama dahil sa mga kalokohan nito. Habang abala si Daniel sa pagbubunot ng mga ligaw na damo sa paso, ay siya naman pagdating ni Ma'am Odessa. Napansin niya ang mga bitbit nitong paper bags at sa hinuha niya ay nag-shopping na naman ang among babae. Daniel, iho, pakitulungan mo nga ako rito. Bilis at nangangalin na ang mga kamay ko Opo.
pakilagay na lang ang mga yan sa kwarto namin ni Franco. Sige po, Ma'am Odessa. Teka, bilang ko ang mga yan ha. Kapag may nagkulang dyan, ikaw ang mananagot, maliwanag. Opo, Ma'am Odessa. Kaya lumaking mata pobre si Francis eh. May pinagmanahan naman kasi. Anong binubulong-bulong mo riyan? Ha? May reklamo ka? Wala po, Ma'am Odessa. Ang sabi ko po kakaiba po talaga ang ganda ninyo. Hindi nga po halatang 45 anyos na kayo eh. Yung mukha niyo po kasi, tingnan niyo po banat na banat. Ay, maliit na bagay. O siya, wag mo na akong binobolat, dalhin mo na yan sa kwarto namin ang sermo. Opo, madam. Nakasanayan na ni Daniel ang ganong ugali ng amo niyang babae na si Odessa. Mataray, matapobre, maarte, at higit sa lahat, gastadora. Ayon kasi sa nalalaman niya, ay lumaking hirap din sa pamumuhay noon ng kanyang Ma'am Odessa. At ang mga pangasawa ng mayaman ay nasilaw sa mga luho at nagbago ang pag-uugali nito. Habang naglalakad papunta sa master's bedroom si Daniel, ay nadaanan niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Francis at narinig niyang tila may kausap ito sa telepono. Hindi na sana niya yon papansinin, subalit nagkaroon siya ng interes sa pinag-uusapan ng mga ito nang marinig niya ang pangalan ni Cara. Lumapit siya sa pinto at sumilip sa maliit na siwang upang pakinggan ang pag-uusap ng mga ito. Subalit nagitla siya sa kanyang natuklasan. Pare, naku, sinasabi ko sa iyo, kapag nakita mo si Cara, pati ikaw maglalaway. Napakaganda niya. Tapos yung kutis niya, makinis, saka malambot ang balat. Ang bango niyo pa. Mabango. Kaunting makeover lang sa babaeng yun. Sure akong mas maganda pa siya kaysa sa mga naging bebot mo. Bakit? Wala ka bang tiwala? Ano ko, weak? Sige, pustahan tayo. Kapag nagawa ko maikama tong si Cara, panalo ako 10K ha. Ano, call? Sus, ako pang maduga. Sige ha, basta deal na yan ha. Wala nang bawian. By the end of this week, sure akong akin na yung 10K mo. Sige Brad, sige. Hayop ka talagang Francis ka. Napakasama mong tao. Pati yung walang kalaban-laban at inosenteng tao pinagpaplanuhan mong gawa na masama. Sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay, hayop ka. Mabilis na inihatid ni Daniel sa kwarto ng mag-asawang amo ang mga paper bag na naglalaman ng mga pinamili ng kanyang Ma'am Odessa. Pagkatapos ay sumunod siya sa kusina upang hanapin si Cara, subalit sa kasamaang palad ay hindi niya ito mahagilap roon. Narinig na naman niya ang pagtawag ng among babae, kaya agad niya itong dinaluhan. Alam pa naman niyang ayaw na ayaw ni Odessa na pinaghihintay ito. Bilisan mo, Daniel. Ay nako, kahit kailan talaga napakakupad mo. Bilisan mo, ano ba? Opo, ma'am. Bakit po, Ma'am Odessa? Ipagmaneho mo ko. Nakalimutan kong may dinner date nga pala kami ni Franco mamaya. Kailangan ko magpaganda, siyempre. Po? Narinig mo ko, hindi ba? Ipagmaneho mo ko. Kaya magbihis ka na at amoy pawis ka at saka dumi-dumi ng mga paa mo. Lalo na yung mga kuko mo, kadiri. Hala sige, bilisan mong maligo at magbihis ka na hindi ka na nagmumukhang gusgusin. Opo, ma'am. Napakamot na lang sa kanyang batok si Daniel, saka mabilis na tumalima sa utos ni Odessa. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay agad silang umalis. Nagpatid si Odessa sa isang kilalang salon sa kanilang bayan. Naging high maintenance na talaga si Odessa simula nang mapangasawa niya si Franco, kaya hindi pwedeng hindi siya magpaganda ng todo. Buryong-buryo na si Daniel sa paghihintay na matapos si Odessa sa pagpapaganda, hanggang sa hindi niya namalayang nakaidlip na siya. Napabalikwas na lamang siya nang maramdamang may tumatapik sa braso niya. Ay dugong, ay
Ma'am Odessa, naku, kanina pa po ba kayo riyan? Sinong dogong? Ikaw ha? Ayos-ayusin mo yung bibig mo. Baka matampal ko yan. Parang sinasabi mo na rin pangit ako't dambuhala ha? Po? Hindi po. Naku, pasensya na po kayo, Ma'am Odessa. Nagulat lang naman po talaga ako sa pagsulpot ninyo eh. Pero bagay po sa inyo yung bagong ayos nyo ah. Mas lalo po kayong gumanda. Ay, talaga ba? Sus, malit na bagay. O siya, apology accepted. Sige na, umuwi na tayo at kailangan ko pang magbihis. Ayokong paghintay na matagal ang asawa ko. Iiling-iling na lamang na in-start ni Daniel ang kotse saka muling nagmaneho pauwi ng bahay. Dahil sa antok at pagod sa paghintay kay Odessa, ay tuluyan nang nawala sa kanyang isipan ang narinig na plano ni Francis kay Cara. Hindi niya na rin kasi nakita si Cara pag-uwi nila. Ni hindi na nga nakapaghapunan ng binata dahil mas inuna niyang aralin ang leksyon nila sa eskwelahan at nang mapagod kakabasa ay agad na naman siyang nakatulog. Kinabukasan, pagkagising niya ay naratnan niya ang kanyang among lalaki na nasa sala at may kausap sa telepono. Nakatalikod ito sa gawin niya kaya naman dumiretso na lang siya sa kusina at nagtimpla ng kape. 5:00 pa lang ng umaga noon, ngunit nagtaka siya dahil bihis na si Franco. Pagkatapos niyang magtimpla ng kape ay lumabas na siya sa kusina upang tumungo sana sa hardin at doon magkape nang makasalubong niya si Sir Franco. O iho, mabutit gising ka na. Maganda umaga po, Sir Franco. Bis na bis po kayo ah. Ayun nga iho, may lakad kasi kami ni Ma'am Odessa mo. Mag-out of town kami para i-celebrate ang 27th anniversary namin. Kaya iiwan ko muna sa iyo ang bahay ha. Inaasahan kong gagawin mo ng maayos ang trabaho mo. Saka huwag ka mag-alala dahil may guard naman kaya makakapag-review ka pa rin ng maayos. Sige po, Sir Franco. Makakaasa po kayo. Han, let's go na. Oh, ayan na pala ang asawa ko. O sige Daniel, aalis na kami ha. I'll leave everything to you. About Francis, huwag mo na siyang alalahanin. Kaya niya na ang sarili niya. Opo sir. O sige po, mag-iingat po kayo. Salamat. Okay Han, let's go. Daniel ha, itong bahay asikasuhin mo. Aalis na kami. Opo ma'am. Pagkaalis ng mga amo niya ay tumungo na si Daniel sa may hardin at doon nagkape. Pagkatapos ay saka siya nagdilig at kinuha ang mga tuyong dahon ng mga tanim na naroon. 6:30 na nang magpasya siyang mag-asikaso na para sa pagpasok sa eskwelahan. Sa kanya lang naalala si Cara nang mapadaan siya sa kusina at nakita itong nagluluto ng agahan. Cara? Oh, Daniel, magandang umaga sa iyo. Kanina ka pagising? Oo eh. Para namang hindi ka na nasanay sa gising ko. Kahit magpuyat ako, nagigising pa rin talaga ako ng 5:00. Oo na. O siya, magagahan ka na habang wala pa si Sir Francis. Cara, may sasabihin pala sana ako sa'yo. Ha? Ano naman yun? Ikaw pinapakaba mo ko Kasi... Uy! Good morning sa inyong dalawa! Wow! Ang sarap naman ng breakfast na inihanda mo, Cara. Parang ikaw lang eh. Po? Ano po yun? Ang sabi ko, ang sarap mong titigan habang namumulay ang mga pisngi mo. Ang cute mo talaga. Bakurot nga. Akmang lalapitan na sana ni Francis si Cara nang biglang tumayo si Daniel at nagkunwaring kukuha lang ng tubig. Agad namang napakunot ang noon ni Francis dahil lumarang sa dapat ay daraanan niya ang bangkong inuupuan ni Daniel. Lintik na. Nananadya ka ba ha? Ha? Anong nananadya? Masama bang kumuha ng tubig? Munti ka na akong mabulunan eh. Ayus-ayusin mo Daniel ha. Kapag ako napuno sa'yo, makakatikim ka talaga sa akin.
Kung ikaw lang din naman ang matitikman ko, huwag na lang. Nababakla ka na yata eh. Anak ng... Babangasan talaga kita, Daniel. Makikita mo. Sir Francis, Daniel, tama na yan. Ang mabuti pa, Daniel, dali mo na lang yung pagkain mo sa kwarto. Sir Francis, upo na po kayo. Ipagsasando ko na po kayo ng almusal. Mabuti pa nga. Ayaw nang palakihin pa ni Daniel ang gulo. Kaya naman kahit labag sa loob niya ay kinuha niya na lang ang pagkain niya saka lumakad papunta sa kusina. Si Francis naman ay inaupo na at nakangisi pa ito habang pinagsisilbihan ni Kara. Nang matapos na itong ipagsandok ni Kara ay bagyang napatili ang babae nang hawakan ng binatang amo ang kanyang pangupo at pinisil pa ito na para bang gigil na gigil. Sir Francis, ano pong ginagawa niyo? Nagpapasalamat. Bakit? Bakit niyo po pinisil ang pangupo ko? Ay, bakit? Ayaw mo ba? Sir Francis, ano po? Kasi... Ay! Huwag ka na kasing pakipot. Alam ko namang gusto mo rin ako eh. Di ba? Pilit na kumawala si Kara mula sa pagkakayapos ng binata sa kanyang bewang. Hinata kasi siya nito paupo sa hita nito, kaya naman ramdam na ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ng binatang amo. Nagpumiglas pa siya lalo nang maramdaman niya ang hininga ni Francis sa kanyang liig. Wag po, sir. Pasensya na po. Oh, saan ka pupunta? Maiwan ko na po kayo. Papasok na po muna ako sa silid ko. Oy, teka. Hindi pa nga ako tapos sa iyo eh. Please po, sir. Wag po. Saktong kalalagay lang ni Daniel ng plato sa lababo nang marinig niya ang pagsigaw ni Kara. Kaya naman kahit hindi pa nakakainom ng tubig ay patakbo siyang lumabas ng kusina upang daluhan ng dalaga. Ngunit agad na kumulo ang dugo niya sa nadatnan. Pilit kasing inilalapit ni Francis ang mukha nito sa mukha ng dalaga habang ang huli na may pilit na nagpupumigla sa tumiiwas. Mabilis na tinuwid ni Daniel ang distansya nila at buong puwersang hinila ang dalaga mula sa manyakis na si Francis. Ano ba, Daniel? Huwag kang ang pakialamero ha? Ayaw nga ni Kara Francis eh. Hindi mo ba siya naririnig? Ayaw niya nga sa'yo, kaya tumigil ka na. Kung akala mo makukuha mo siya ng ganong kabilis, katulad ng mga babaeng kalat-karin na naikakama mo, pues, nagkakamali ka. Kotang-kota ka ng buwisit ka ha? Lahat na lang ng gawin ko, pinakikialaman mo. Ano bang gusto mo ha? Daniel, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Nakakagago na kasi tong hayop na to eh. Hindi ka na niya nirespeto eh. Gusto mo talagang gulo, peste ka? Pues, ibibigay ko sa'yo. Umumang nasusuntok si Francis kaya naman mabilis na umilag si Daniel. Dahilan para sumubsob si Francis at makipaghalikan sa sahig. Dahil naman doon, kaya mas lalong uminit ang dugo ni Francis sa kanya at muli siyang dinaluhong ng sapak. Muling umilag si Daniel, dahilan upang sa lamesa naman ito tumama. O ano? Kaya pa ba, Francis? Wala pa akong ginagawa niyan ha? Ayok ka. Papatay kitang buwisit ka. Huwag ka kasi puro daldal eh. Lumabang ka, galingan mo ha. Daniel, Sir Francis, tama na. Tumigil na kasi kayo. Kung aayaan lang natin si Francis, hindi niya tayo titigilan, Kara. Namimiyasa na siya sa ugali niyang nagmamalit ng mga taong katulad natin na kapuspalad eh. Pero ayaw ko rin mawalan ng trabaho. Ang hirap pumanap ng amo na madaling lapitan at hindi nananakit. Si Francis lang naman ang problema natin eh. Isumbong na lang natin siya kay Sir Franco. At ano sa tingin mo, Kara? Paniniwalaan ka ni Daddy? Ano? Mas paniniwalaan niya pa kayo kaysa sa nag-iisa niyang anak? Asa kayo? Itong tatandaan mo, Kara. Kahit anumang gawin ko sa'yo, walang maniniwala kapag nagsumbong ka. Kaya kung ako sa'yo, alikan na rito at sumunod ka na lang sa gusto ko. Promise, hindi ka magsisisi. Paliligayahin ka. Aray! Isang malakas na sapak ang idinapo ni Daniel sa panga ni Francis. Yan ang nababagay sa'yo, hayop ka. Aray ko, sakit ng panga ko, buwisit ka.
Akala mo ba palalampasin ko tong ginawa mo sa akin, Daniel? Sinusubukan mo ba talagang pasensya ko, ha? Daniel, bakit mo siya sinuntok? Hindi mo ba narinig ang mga pinagsasabi niya sa'yo, Kara? Binabastos ka na niya. Malalago tayo kina Ma'am Odessa kapag nagsumbong si Sir Francis, Daniel. Hindi yan. Magtiwala ka lang. Daniel! Hindi na nakahuma si Daniel nang daluhungin siya ni Francis ng suntok habang nasa kay Kara ang kanyang atensyon. Lumagapak siya sa sahig dahilan upang tumilapon ng kanyang salamin. Ininda niya ang sakit ng pagkakasuntok ni Francis sa sentido niya, kaya naman ang malabo niyang paningin ay mas lalo pang lumabo. Para siyang masusuka dahil sa pagkahilo, ngunit pinilit niyang labanan yon. Kinapaan niya ang sahig upang hanapin ang kanyang salamin, ngunit isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa dining area na yon. Kasabay noon ay ang tunog na parabang may nabasag na kung ano. Sir Francis, bitiwan mo ako. Bakit mo tinapakan ang salamin ni Daniel? Mahalaga yun sa kanya. Ano ba? Hayaan mo siya, Kara. Masyado kasi siyang nagmamagaling eh. Tingnan ko lang kung may magawa pa siya ngayong wala nang silbi ang mga mata niyang malabo. Hayop ka, Francis. Akala mo ba hindi malalaman ni Sir Franco mga ginagawa mong to? Sige nga, magsumbong ka. Kung kaya mo, hangal. Sir Francis, wag! Dahil nga halos wala nang makita at walang kaalam-alam si Daniel sa mga nangyayari, naramdaman niya na lang ang paghapdi ng ulo niya nang bigla siyang sipain ni Francis at tumama yon sa sentido niya. Tumalbog pa ang ulo niya sa sahig, dahilan upang mas lalo siyang mahilo at mawalan ng malay. Nang magising siya, ay puro puti lang ang kanyang naaaninag. Nahihilo pa siya kaya naman akbang hahawakan niya sana ang kanyang ulo nang marinig niya ang pagkalansing ng mga metal. Muli niyang ginalaw ang kanyang kanang kamay, ngunit may pumigil dito. Doon lang niya napagtanto na nakaposa siya sa kinahihigaan niya. Daniel, mabutit gising ka na. Sir Franco, kayo po ba talaga yan? Oo, ako nga. Napauwi kami ni Odessa nang wala sa oras dahil sa nangyari sa bahay. Paano mo nagawa yon, Daniel? Pinagkatiwalaan kita. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pamamahay ko pero ano tong ginawa mo? Sa likod ng mabait mong mukha may hayop palang nagtatago. Teka, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magmaang-maangang pa, Daniel. Bistado ka na. Umahanap ka lang pala ng tiyempo para magawa mo ang balak mo kay Kara? Sandali, anong nangyari kay Kara? Komato si Kara, Daniel. Nasa ICU siya. Dahil sa iyo na komato si Kara, hayop ka. Hindi ko alam na nag-alaga pala ako ng ahas sa pamamahay ko. Napakababoy mo. Pinagsamantalahan mo si Kara. Ano po? Sir Franco, nagkakamali po kayo. Hindi ko po pinagsamantalahan si Kara. Si Francis... Tama na, Daniel. Naroon nga si Francis. Nakita kanyang ginagahasa mo si Kara, kaya kanya ginulpi. Nararapat lang yan sa'yo dahil wala kang kasing sama. Siguro, kung hindi dumating si Francis, nakatakas ka na kapag nagawa mo ng balak mo kay Kara. Ang akala ko si Francis ang hindi gagawa ng mabuti pero nagkamali ako. Siya pa palang tutulong kay Kara. At ikaw, ipinapangako kong mabubulok ka sa kulungan. Sir Franco, huwag naman po. Wala po kasalanan. Maniwala naman po kayo sa akin. Naubos na ang awa ko para sa iyo, Daniel. Hindi kita mapapatawad dahil sa ginawa mo. Mamaya lang, darating na rito mga magulang mo. Maganda ka na magpaalam sa kanila dahil dadalhin ka na sa kulungan bukas na bukas din. Pero wala po kayong pruweba, Sir Franco. Sapat ng pruweba yung nakita ka naming nakahubad sa tabi ng walang malay na si Kara. Binugbog mo pa talaga siya para lang magawa ang balak mo. Napakagaling mo. Sulitin mo na ang pagkakataong makakasama mo ang pamilya mo ngayong araw, Daniel. Dahil huli mo na ito. Wala nang nagawa pa si Daniel nang tuluyan na siyang iwan ni Sir Franco sa silid na yon. Napahagulgol na lamang siya dahil sa isiping makukulong siya sa salang wala naman siyang kinalaman. Naikuyom niya na lang ng mariin ang kanyang mga kamao at umigting ang kanyang panga dahil sa galit.
Hindi ako papayag na magtagumpay ka, Francis. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Ipinapangako kong pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa amin ni Cara. Napakahayop mo, Francis. Nang dumating ang kanyang mga magulang ay sinabi niya sa mga ito ang totoong nangyari. Ngunit wala silang magagawa dahil nasa comatose stage pa rin si Cara. Walang magpapatunay na wala talaga siyang kasalanan. Nang dumating ang mga magulang ni Cara ay kinuyog pa siya ng mga ito at pinagmumura. Kahit paanong paliwanag niya na wala siyang kasalanan ay hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Masyadong nabalot ng galit at poot ang puso ng mga ito. At ayaw na makinig pa ng kung ano mula sa kanya. Ang tanging nasa isip niya lang ng mga oras na iyon ay si Cara. Diyos ko, pakiusap po. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami ni Cara na makamit ang hustisya. Pagbayarin niyo nawa ang tunay na may sala. Huwag niyo pong hayaan na gawin niya rin to sa iba. Naniniwala po kung naririnig niyo ang pagsusumamo kong ito. Pakiusap po. Tulungan niyo po kami. Kahit kailan talaga napakatalunan mo. Akala mo ba pakikinggan ka ng pinagdarasalan mo? Hindi ka na niya matutulungan, Daniel. Gumisi ka na sa katotohanan. Wala ka ng kawala ngayon. Sabi ko naman kasi sa iyo, di ba? Masama ako magalit. Sinagad mo pasensya ko eh. O ano ka ngayon? Sa kulungan ka na mabubulok. Tandaan mo yan. Ulagya ka talaga kahit kailan. Sige lang, magsaya ka lang. Alam ko namang oras na magising si Cara. Doon tayo magkakaalaman. Kaya kung ako sa'yo, magtago-tago ka na. Ha? Akala mo ba matatakot ako sa mga paninindak mong yan? Sige, tingnan natin. Yun kung magising pa si Cara. Napamulagat si Daniel sa ibig ipakahulugan ni Francis. Sumilay ang isang nanunuyang ngisi sa mga labi nito na naging dahilan upang kutuban ng masama si Daniel. Anong binabalak mo kay Cara? Ayup ka. Wag ka magkakamaling gawan siya ng masama. Ngayon mo pa ba sasabihin yan? Nagawa ko na nga. Ay nako, diyan ka na nga. Bibisitahin ko pa yung baby loves ko na si Cara. Francis! Francis! Huwag! Uy, Francis! Walang iya ka, talagang hayop ka. Umanda ka talaga sa akin kapag nakawala ako rito. Francis! Lang yung buhay naman to. Ha? Buisit! Tanging pag-iyak na lang at pagsigaw ang nagawa ni Daniel ng mga oras na yon. Pakiramdam niya wala siyang kwentang kaibigan. Naiinis siya sa sarili niya dahil hindi niya nagawang iligtas si Cara mula sa kamay ng halang na kaluluwang katulad ni Francis. Nabalitaan niya na lang ng sumunod na araw bago siya dalhin sa selda na sumuko na ng tuluyan ng katawan ni Cara. Hindi totoo yan. Buhay pa siya. Gusto ko ba siya makita? Sir Franco, hindi ako naniniwalang patay na si Cara. Hindi ba siya patay? Tumigil ka na, Daniel. Huwag kang umasang nalulungkot ka sa nangyari kay Cara. Dahil unang-una, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pinatay mo siya. Walang hiya ka. Hindi ka na nahiya sa amin na kuwup-kup sa'yo. Pinag-aral kita sa magandang eskwela, tapos ano? Ito lang ay gaganti mo sa amin? Tama na yan, Dad. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa walang kwentang lalaking yan. Total makukulong na rin naman siya di ba? Pabibigyan na ng hustisya ang pagkawala ni Cara. Napakawalang hiya mo talaga, Francis. Bakit hindi mo aminin ang kasalanan mo? Aminin mo sa lahat na ikaw talaga may pakana nito. Ikaw ang humalay kay Cara. Ngunit hindi na natapos ang sasabihin ni Daniel. Bigla na lang siyang sinampal ni Ma'am Odessa. Nanlilisik ang mga mata nitong dinuro siya at nasulyapan niya pa si Francis na nakangisi dahil sa ginawa ng ina. Huwag na huwag mong masigaw-sigawan ng anak ko, Daniel. Pinalaki ko siya ng maayos at alam ko yon. Kaya nga siya ang tumulong kay Cara mula sa ginawa mong kahalayan sa dalaga, hindi ba? Kaya huwag ka mag-aksaya ng panahon na ituro pa sa iba ang kasalanang ginawa mo para lang maabsueldo ka. Harapin mo ang parusa sa mga kasalanan mo, Daniel. Let's go, Ma'am.
Wag na natin siyang patulan. Ang mga kapulisan nang bahala sa kanya. Tamang anak natin, Han. Tara na't umuwi. Napapagod na ako sa lahat ng mga nangyayaring ito. Nakaka-drain ng energy. Gusto ko na magpahinga. Tumiim ang bagang ni Daniel at sinamaan ng tingin sina Francis habang paalis sa mga ito. Hindi magkamayaw sa pagtulo ng mga luha niya dahil sa hinanakit na dulot ng kasinungalingan ni Francis. Hayaan kita ngayon, Francis. Pero sisiguraduhin kong hindi ka patutulugin ang konsensya mo. Hindi man nagawa ni Cara na magsalita para sa sarili niya. Asahan mong ikaw mismo ang kakanta sa mga ginawa mong kasalanan. Pinapangako ko yan sa'yo. Magsaya ka ngayon pero hindi yan magtatagal. Humihiyaw ang mga magulang ni Daniel nang tuluyan na siyang yakagin ng mga pulis papunta sa sasakyan upang dalhin sa presinto. Si Francis naman ay iiling-iling pang nakangisi bago isara ang bintana ng kotse nilang paalis na rin sa ospital na yun. Mabuti na lamang, hindi naman mga basagulero ang nakasama ni Daniel sa seldang pinaglalagyan sa kanya. Normal lang ang mga araw na nagdaan ngunit si Daniel bumubuo na ng plano para sa gagawing pagpapahirap kay Francis. Nang dumalaw ang kanyang lola Dahlia ay sinabi niya rito ang balak niya. Ngunit nagulantang siya nang malaman ng masamang balitang dala nito. Huwag ka nang makaksaya ng lakas at panahon sa lalaking yun, Apo. Hindi na kailangan. Ho, bakit tula? Ibig niyo bang sabihin, hahayaan ko na lang siya na nasa labas at nakakagala? Malayang nakakagalaw habang ako? Hito't pinagbabayaran ng kasalanan, siya naman talaga may gawa? Alam kong wala kang kasalanan, Apo. Kaya nga tadhana na ang gumagawa ng paraan para makaganti ka sa damuhong yon. Ano hong ibig niyo sabihin, La? Balita ko, hindi na pinalalabas ng mga magulang niya si Francis. Nung nakaraan daw kasi, nakita nila itong nagsisigaw sa labas na para bang may kaaway kahit wala namang ibang tao siyang kasama. Bakit? Nasisira na ba siya ng bait at mag-isa niya kinakausap ang sarili niya? Hindi ko alam, Apo. Pero ang sabi ng nakarinig, tinatawag niya raw ang pangalan ng namatay nilang katulong. Ano nga bang pangalan nun? Cara? Opo, La. Pero bakit naman niya gagawin yun? Hindi kaya minumulto na siya sa ginawa niya? Buti nga sa kanya. Hindi natin alam, Apo. Maaring oo, pero maari ring may tumatrabaho sa kanya. Tumatrabaho po? Huwag ka ng maraming tanong, Apo. At kainin mo na lang tong dinala kong binatog. Hindi ba't paborito mo yan? Kainin mo na at damihan mo. Tingnan mo yung sarili mo, oh. Nangangayayat ka na. Salamat po dito, La. Samantala, sa malaking bahay ni Sir Franco ay mga palahaw at sigaw ni Francis ang maririnig. Umiiyak na rin si Odessa dahil hindi niya na alam ang gagawin sa kanyang anak. Niwala na rin silang maayos na tulog at kahit na si Sir Francis ay napapabayaan na ang kanilang negosyo. Han, ano bang gagawin natin kay Francis? Ilang araw na siyang ganyan. Ano kaya kung dali na natin siya sa mental hospital? Baka nga nasisira na ng bait ang anak natin. Hindi ko na rin alam, Han. Negative na rin ang result ng drug test niya. Kaya hindi yun ang rason ng pagkakaganyan niya. Wala naman tayong lahing baliw at hindi naman siya nagpapakita ng mga senyales ng depresyon. Wala nang ibang makitang rason ng mga doktor dahil nasasagot naman niya ng maayos sa mga tanong sa kanya. Posible bang mabaliw ang isang tao ng ganyang kabilishan? Naaawa na ako sa anak natin. Ano nang gagawin natin? Hindi ko talaga alam. Kahit ako'y naguguluhan na sa mga nangyayaring ito sa pamamahay natin. Nagsimula lang naman ang lahat na ito nung umalis tayo at iwan sa kanila ang bahay. Mali pala ang desisyon kong magtiwala lalo na kay Daniel. Lumayo ka sa akin, Cara. Parang awa mo na. Nakikiusap na ako sa iyo. Lumayo ka. Francis, anak. Diyos ko, Han, si Francis.
sumusuka ng itim na likido. At ano yung mga gumagalaw? Han, may mga buhay na bulate. Mahabaging Panginoon, anong nangyayari sa iyo, anak? Mami, Daddy, tulungan niyo po ako. Hindi ko na... Han, hindi na doktor ang kailangan ni Francis. Dali na natin siya sa albularyo. Albularyo? Malakas ang kutob kong may tumatrabaho kay Francis, Han. Binabarang ang anak natin. Ano? Barang bakabo? Han naman, hindi totoo mga barang at kulam na yan. Anong taon na ngayon, oh? Maniwala ka sa akin, Han. Laking probinsya ko kaya alam ko. Ganito, magpapatawag na lang ako ng doktor para matingnan ng kondisyon ng anak natin. Sandali lang. Han, teka lang muna. Franco, buisit naman, oh! Wala nang nagawa pa si Odessa nang tuluyan ng lumabas ng kwarto ni Francis ang kanyang asawa. Natanaw niya pa ito habang nagdadayal ang numero sa telepono nito. Nanlulumo na lang siyang napatingin sa kanyang anak na nanlulupaypay na dahil sa dami ng sinuka nitong itim na likido na may kasamang mga buhay na bulate. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na nga ang doktor na tinawagan ni Franco. Agad na pumasok ang mga ito sa kwarto ng anak at doon ay nagitla ang doktor sa nakita. Anito ay hindi normal na mga bulate ang isinuka ng binata. Ang mga bulate kasi nito ay ang mga bulating kulay itim na nakikita sa lupa. Binigyan lamang nito si Franco ng reseta ng gamot para sa pagsusuka at sinabing hindi kaya ng doktor na katulad niya ang gamutin ang ganoong karamdaman. O ngayon, ipipilit mo pa rin ba ang gusto mo, Franco? Kung ako sa iyo, ipatingin na natin siya sa isang albularyo. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Siyempre, naaawa ako. Anak ko yan eh. Pero hindi lang talaga ako makapaniwala na may mga mambabarang pa sa panahon na ito. May nakainkwentro ka na ba ng mambabarang dati? Mamaya ka na magtanong, pwede ba? Kailangan na natin maghanap ng albularyo para matingnan na kagad ang kalagayan ni Francis. Unahin natin siya, Han. Sige, ako na lang maghahanap. Dumito ka na lang at bantayan mo ang anak natin. Hindi natin siya pwedeng isama dahil baka magkalat lang siya sa loob ng sasakyan. Napakarami pa naman na isinusukan niyang itim na likido na may kasamang mga bulate. Bukod pa ron, kasimbaho rin yun ng burak. O sige, lumakad ka na at kailangan natin maagapan ang kalagayan ng anak natin. Hirap na siya. Diyos ko po, naaawa na ako sa anak natin. Mabilis na kinuha ni Franco ang susi ng kanyang kotse saka mabilis na umalis upang maghanap ng magaling na albularyo. Ngunit hindi niya alam kung saan lupalop ba ng lungsod niya hahanapin ang albularyo. Inabot na siya ng ilang oras sa pagmamaneho ngunit wala pa rin siyang mahanap na albularyo. Hanggang sa maisipan niyang tumungo sa isang liblib na baryo. 4:00 na ng hapon, punyemas. Gagabihin na ako nito sa paghahanap tapos wala man lang ni isang albularyo akong nakagilap. Anak naman ng... Kapag minamalas ka nga naman, oh. Ay nako, bahala na nga. May ilang mga kabahayan siyang nadaraanan ngunit malalayo ang agwat ng mga ito sa isa't isa. Nang makakita siya ng mga batang naglalaro sa isang bakanting lote, ay tinawag niya mga ito at tinanong kung may kilala ba silang manggagamot. Isang bahay naman ang itinuro ng mga ito sa kanya. Kagad niya naman pinuntahan ang nasabing bahay at nagsimulang kumatok. Para lang yun isang payak na kubo na pahingahan sa bukid. Lumabas naman ang isang matandang lalaki na puro puti na ang buhok at may mahabang balbas. Anong may tutulong ko sa iyo, iho? Magandang hapon po. Ako po si Franco. May nakapagsabi po kasi sa akin na isa raw po kayong manggagamot. Maaari niyo po bang matingnan ang kalagayan ng anak ko? Bakit? Ano bang nangyari sa anak mo? Siya, halika muna rito sa loob at dito na tayo mag-usap. Pumasok nga si Franco sa loob ng bahay na matanda at kitang-kita niya ang mga nakapatong na bote sa isang lamesa. May mga laman yon na langis habang ang iba naman ay may lamang mga balat at ugat ng kung ano-anong halaman. Maupo ka muna dyan sa mahabang bangko.
Pasensya na at wala akong sofa rito. Tanging upuan lang na gawa sa kawayan. Ayos lang po yung Adolfo. Tama po ba? Kayo naman pong ipinunta ko rito at hindi ang bahay ninyo. Oo, iho. Ako nga si Dolfo. Teka, gusto mo ba ng maiinom? Kape o kahit tubig man lang? Hindi na po. Gusto ko lang po talaga kayong makausap tungkol sa anak ko. Ay, oo nga pala. Ano ba nangyari sa anak mo? Yun nga po. Simula po nung mamatay yung katulong namin, nagsimula na rin pong parang mawala sa katinoan ng anak namin si Francis. Minsan, sumisigaw ito at binabanggit ang pangalan ni Cara. Tapos kanina lang, nagsuka po ito ng hindi yung normal na suka lang ha. May tim at mabaho pong isinusuka niya at may mga kasama pang buhay na bulate. Ay nako, isa lang ang ibig sabihin yan. Binabarang ang anak mo. Yan nga rin po ang hinuhan ng asawa ko eh. Pero nagtataka lang po ako kung sino naman po kayang gagawa nun sa anak ko. Ay isipin mong mabuti, iho. Wala ba siyang nakaaway nitong mga nakaraang araw? Baka may taong galit na galit sa kanya kaya nagawa siyang barangin. Wala naman po kung nabalita ang naging kaaway niya maliban sa dati naming hardinero. Pero imposible naman po yun dahil nakakulong ngayon ang lalaking yon. Sigurado ka bang ang lalaking yun lang ang nakasamaan niya ng loob? Opo. Bakit ka nauutal? Hindi ka sigurado? Sigurado po kung wala na pong ibang nakagalit ang anak ko. Malalaman natin yan, iho. Asya, tara na't dalhin mo ko sa anak mo. Kailangan kong makita ang sitwasyon niya at suriin ang kalagayan niya. Sige po, tara na po kayo kung ganon. Mabilis na nagmaneho si Franco pauwi at nang makarating ay kaagad silang bumaba ng kotse. Ngunit hindi pa man sila nakakapasok sa bahay ay dinig na nila ang nakaririnding sigaw ni Odessa. Saglit na nagkatinginan sina Franco at Adolfo at saka magkapanabay na pumasok na sa bahay. Nang makaakyat na sila sa kwarto ni Francis ay kaagad na napatakip ng ilong si Franco. Anak nang, umaalingasaw na ang baho ng kwartong ito. Pasensya na po kayo, Adolfo ha. Marahil kanina pa po suka ng suka si Francis kaya ganito na ang amoy dito eh. Ayos lang ako, iho. Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Hindi naman itong unang pagkakataon na nakainkwentro ko ng ganitong klase ng barang. Ang iba nga mas masahol pa rito. Han, siya na ba yung albularyo? Oo, Han. Siya si Adolfo. Adolfo, siya po si Odessa, ang asawa ko. At kung tama ko ng hinuha, itong binatang ito ay ang anak mong si Francis, hindi ba? Oo, siya nga po yan. Sa tingin ko malaki ang galit ng taong bumabarang sa inyong anak. Hindi ko na kailangan tanongin pa ang anak niyo kung bakit. Dahil base sa itim na enerhiyang bumabalot sa lugar na ito, nais ng taong yon ang gumanti sa anak ninyo. May paraan pa ba na malaman kung sino ang gumawa nito sa anak namin, Adolfo? Marami akong paraan, iho. Ngunit hindi ko makakayanang labanan ng lahat ng ito. Masyado siyang malakas. Ano po? Ibig niyo pong sabihin hindi niyo magagamot ang anak ko? Kung sakaling lalabanan ko ang taong yon, wala pa rin kasiguraduhan ang kaligtasan ng anak ninyo. Isa pa, baka pati ako ay mapahamak. Hindi birong lakas ng kapangyarihang kakalabanin ko kung sakali. Handa po ako magbayad ng malaki, Adolfo. Pagalingin niyo lang po ang anak ko. Magkano po bang kailangan niyo para mapagaling niyo si Francis? Wala nang kwenta ang mga ibabayad niyo kung mamamatay naman ako. Nakikiusap po kami sa inyo, Adolfo. Pagalingin niyo po si Francis. Akmang lulod na sana si Odessa sa harap ng matandang albularyo nang bigla na namang magsisisigaw si Francis. Umakto itong hirap na hirap sa paghinga at animoy may sumasakal dito. Namumula na ang buong mukha nito na sinundan naman ng impit na sigaw ng binata. Tama na, pakiusap. Patawarin mo na ako.
Hindi ko talaga sinadyang gawin yun sa'yo. Maniwala ka, Kara. Please, tama na. Tama na, Kara. Francis, anak, anong pinagsasasabi mo? Bakit humihingi ka ng tawad kay Kara? Anong ginawa mo sa kanya? Francis, magsabi ka nga sa amin ng totoo. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Sabi mo nang matulungan ka namin. May kaluluwang gumagambala sa anak ninyo. Itim na kaluluwa na naghahangad ng hustisya. Sa halip na sumagot ay muli na namang nagsuka ng marami si Francis. Mas lalo pang bumahaw ang isinukan niyang itim na likido na ngayon ay may kasama ng namumuong dugo. Mas lalo ring dumami ang mga bulating sumasama roon, dahilan upang maging si Odessa ay mapaduwal na rin sa sulok ng kwartong yon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Base sa mga nangyayari sa anak ninyo, sigurado kong hindi na siya magtatagal. Hangad ng mambabarang na pahirapan siya hanggang sa skusa na siyang humiling na bawiin na lang ang buhay niya. Kailangan kong magsagawa ng ritual upang makausap ang mambabarang. Sa gayon mapigil natin ang napipintong kamatayan ng inyong anak. Ano pong kailangan namin gawin, Adolfo? Kung maaari ay iwan niyo muna kami rito ni Francis. O di kaya naman manatili kayo rito, subalit wag na wag kayong gagawa ng anumang ingay. Manood lang kayo sa gagawin ko. Maliwanag ba? Opo, naintindihan po namin, Adolfo. Franco, may itim ba kayong panyo riyan? Sa kwarto po, meron. Teka lang at kukunin ko. Mabilis na tumakbo si Franco papunta sa silid nilang mag-asawa na nasa tabi lang din ng kwarto ng kanilang anak. Inuha niya ang isang itim na panyo mula sa drawer ng damitan nila at saka bumalik na sa kwarto ng anak. Ibinigay yun sa matandang albularyo. Pagkatapos ay inutusan siya nitong maglagay ng isang upuan sa gitna ng kwarto. At nang magawa niya na ay pinaupo roon ng albularyo si Francis. Ngayon naman, kailangan niyo siyang itali sa bangkong yan. Kailangang maigpit upang hindi siya makapanlaban. Malakas ang mambabarang kaya pihadong mahihirapan tayo sa kanya. Pagkatapos, ano pong gagawin? Itong itim na panyo ay ipiring niyo sa kanyang mga mata. Hindi niya dapat tayo makita dahil baka tayo na ang isunod niyang baragin. Paano naman po niya magagawa yon? Wala naman po tayong kasalanan sa kanya. Maniwala ka sa akin, iho. Walang sinasanto ang mga mambabarang. Kagaya nga ng biling ko sa inyo. Huwag na huwag kayong gagawa ng anumang ingay kapag nagsimula na ako sa aking ritual. Bawal malaman ng mambabarang ang mga pangalan natin. Duda po ako, Adolfo. Sigurado po akong alam na mambabarang ang lahat ng impormasyon tungkol sa amin. Pero hindi niya dapat malaman na narito kayo sa silid na ito. Sige po, Adolfo. Naiintindihan po namin. Mabuti. Sige, magsisimula na ako. Nagsimula ng umusal ng orasyon si Adolfo. Gamit ang lingwaheng hindi pamilyar sa mag-asawa, napapasigaw ng malakas si Francis kaya naman upang hindi makagawa ng ingay ay napatakip na lamang ng kanyang bibig si Odessa. Niyakap naman siya ng asawa at sumiksik naman ang ginang sa katawan nito. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang bintana at pumasok ang malakas na hangin. Tumindig ang balahibo nila at kasabay noon ay ang muling pagsigaw ni Francis, ngunit sa pagkakataong yon ay may ibang boses na ang naririnig nilang sumasabay sa tinig ng binata. Mas lalo pang lumakas ang sigaw na yon nang may itusok na kung ano si Adolfo sa tadyang ni Francis. Ang sakit! Tama na! Walang yamang albularyo ka! Huwag na huwag ka lang talaga magpapakilala sa akin, kundi pati ikaw paparangin ko! Iyon kung magagawa mong kilalanin ako. Ngayon, sabihin mo, mambabarang, bakit mo binarang ang binatang ito? Ano bang kasalanan niya sa iyo at ganyan na lang katindi ang galit mo sa kanya? Batugan! Sadista! Wala na siyang ibang ginawa kundi ang manakit ng kapwa! Matagal ang iniinda ng apo ko ang mga ginagawa niyang pagmamaltrato rito. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ng apo ko sa pamilya ni Sir Franco, matagal na saan ang pinatulan ng apo ko ang batang ito.
Pero bakit ngayon mo lang naisipang gawin ito kay Francis? Ayaw mo naman palang nahihirapan ng apo mo. Dahil nagtitimpi lang ako. Mas pinili kong manahimik at huwag pairalin ng bugso ng damdamin ko. Kahit pa nasasaktan ako sa mga pinagagawa sa kanya ni Francis. Pero ang gawin nito sa apo ko, ang pagbintangan siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ibang usapan yon. Hindi ko nahayaan pang abusuhin ng walang konsyensya ang lalaking to, ang apo ko. Alam ba ng apo mong ito ang mga pinaggagawa mo at handa? Kung makapagsalita ka parang hindi ka rin matanda, amoy na amoy ko na nga ang katawang lupa mo. Nagagawa mo pa talaga tumawa, tanda. Susulitin ko na dahil baka huli ko na to. Sa ngayon magpapahabol muna ako sa inyo. Kailangan ko pang ipaalam sa apo ko ang ginagawa ko nang sa ganun makapagpahinga na ako ng tahimik kung sakali. Muling umihip ng malakas ang hangin at pagkatapos noon ay yumukyok na lamang ang ulo ni Francis. Nangihina nitong tinawag ang mga magulang at agad naman nila itong dinaluhan. Inutusan ni Cadolfo si Franco na kalagan muna sa pagkakatali si Francis dahil wala na ang kaluluwa na mambabarang sa katawan nito. Sa ngayon, may ideya na ba kayo kung kanino kamag-anak ang matandang babaeng yon? Hindi ko po alam, Cadolfo. Wala naman po kong alam na ginawa ng masama ng anak ko. Bakit hindi nyo tanongin ang anak ninyo? Kakaibang mambabarang na yon. Ginagamit niya ang kaluluwa ng namatay niyong katulong upang paaminin ng anak niyo sa mga kasalanan niya. Sa tingin niyo, ano yon? Diyos ko po, hindi kaya... Hindi, Odessa. Hindi magagawa ni Francis ang ganoong bagay. Huwag ka masyadong pakasisiguro, Franco. Hindi mo lubos ang kilala ang anak mo. Anong ibig niyong sabihin, Cadolfo? Na isang kriminal ang anak ko? Ganun po ba? Kayo ang hindi nakakakilala sa anak ko kaya wala kayong karapatan na magsalita ng ganyan tungkol sa kanya. Han, kumalma ka nga. Walang magagawa yung init ng ulo mo kung yan ang paiiralin mo. Ang mabuti pa, tara na sa sala. Ipagahanda ko kayo ng makakain. Alam kong pagod na kayong dalawa. Mabuti pa nga. Pansamantalang tumigil ang pagsusuka ni Francis ng mabahong itim na likido at mga bulate. Akala nila ay tinigilan na siya ng mambabarang. Ngunit nang sumapit ang hating gabi, ay mahimbing na silang natutulog ay nabulabog na naman sila ng malalakas na sigaw ng binata. Tama na, Kara. Kung gusto mo, patay mo na lang ako. Huwag mo na akong pahirapan pa. Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa iyo, patahimikin mo na ako. Napabalikwa sa kanilang higaan si Odessa at malakas na niyugyog ang balikat ng kanyang asawa upang gisingin ito. Ngunit tanging pag-ungot lang ang naging tugon nito sa kanya at saka siya tinalikuran at nagtalukbong pa ng makapal na kumot. Podyemas ka talagang lalaki ka. Tulog mantika. Ay nako, ako na nga lang ang pupunta sa kwarto ni Francis. Nagising ka na rin pala dahil sa sigaw ng anak mo. Opo, Cadolfo. Parang dinadalong na naman siya ng kaluluwa ni Kara. Salamat at talagang pinagbigyan niyo kami na dito muna matulog. Walang anuman. Nag-aalala lang talaga ako sa anak ninyo. Alam mo kung bakit nagkakaganyan ang anak ninyo? Yun ay dahil gumagamit din ng mambabarang ng kulam na paktol kung saan isang bungunang namatay na tao ang ginagawa niyang medyumo kasangkapan upang pahirapan ang biktima nito. At tuso siya dahil bungo mismo ng namatay na si Kara ang ginamit nito. Ano po? Narinig mo ko, Odessa. Bukod sa ginawa niyang pambabarang sa anak mo, kinukulam din niya ito. Ngunit huwag ka mag-alala. Dahil hindi magtatagal, mauubos din ang enerhiya niya at tuluyan na siyang manghihina. Pero nasasaktan na po ang anak ko, Cadolfo. Magtiwala ka lang, iha. Gagaling ang anak mo. Pero bago yon, may kailangan siyang gawin. Ano po yon? Ang sakit, Mami, Daddy. Yung katawan ko, binubutas ng mga maliliit na uod. Diyos ko po, Cadolfo! Napabaling ang atensyon ng dalawa sa humihiyaw na si Francis. Kitang-kita nila ang mga butas na nagsisimulang kumalat sa buong katawan ni Francis.
May mga uod din na lumalabas mula sa mga butas na ito na nagsisimula ng magnaknak. Hindi na kinaya pa ni Odessa ang mga nasasaksihan, kaya naman napatakbo siya sa sulok at nagsimulang magsuka. Mukhang hindi magpapahuli ng buhay ang isang ito. Masyado na niyang sinasaan ang sarili niya para pahirapan ang anak ninyo nang sa ganun kusa na siyang umamin sa mga kasalanan niya. Ibig sabihin, si Daniel? Si Daniel ang ginawa ng masama ng anak ko? Malalaman natin kapag nahimasmasan na si Francis at tumupa na mga dinaramdam niya. Kailangan natin siya kausapin ng masinsinan. Marahil ay alam ng mambabarang na hindi na siya magtatagal kaya naman gusto na niyang palabasin ang katotohanan. Hindi magagawa ni Francis ang mga ibinibintang nila. Si Francis lang ang nakakaalam ng katotohanan, Odessa. Bakit ba hindi mo nalang kalabanin ang mababarang ka, Adolfo? Dahil mamamatay ako, Odessa. May pamilya pa ako at hindi pa ako handang lisanin ang mundong ito. Layunin ng mambabarang na pumatay, lalo na kapag naramdaman nilang imposible ang hustisyang hinahangad nila. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay pahupain ang dinaramdam ng anak ninyo at gabayan kayo sa dapat ninyong gawin upang hindi na madagdagan pa ang galit na mambabarang sa pamilya ninyo. Mula sa bayong ni Adolfo ay naglabas siya ng isang baon ng niyog. Sa kanya ito nilagyan ng kaunting uling. Sinindihan niya yon saka naglagay ng pinulbos na kamangyan. Habang umuusal ng orasyon ay pinausukan ng matandang albularyo ang katawan ni Francis, partikular na ang mga bahaging may sugat na inuuod. Nang humupa na ang sakit na nararamdaman ni Francis ay agad din naman itong nakatulog. Kinabukasan, nagising na lang si Odessa na wala na sa tabi niya ang asawang si Franco. Lingid sa kanyang kaalaman ay sumugod pala ito sa kulungan kung saan kasalukuyang nakapiit si Daniel. Walang yakang hayop ka. Rapist ka na nga. May lahi ka pang mambabarang. Ano pong sinasabi niyo, Sir Franco? Wala po akong lahing mambabarang. Nagkakamali po kayo. Huwag ka nang magmaang-maangang pa, Daniel. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam ang mga nangyayari sa anak ko. Oo nga po. May nakapagsabi nga po sa akin na nasisiraan na ng bait ang anak ninyo. Bakit? Minumulto na ba siya ng katotohanang pilit niyang ibinabaon sa hukay kasama ng taong biniktima niya? Umayos ka, Daniel. Hindi ko gusto yan tabas ang dila mo. Nawawala ka na rin ng respeto sa akin. Simula na paniwalaan yung anak niyong walang ginawa kundi bugbugin ako at gawing parang tao-tauhan niya, ay nawalan na rin po ako ng respeto sa inyo. Sino bang tao magkakasya na lang na tanggapin ng mga paratang sa kanya na wala namang bahid na katotohanan? Sabihin mo na lang kung nasa ng kamag-anak mong matanda na bumabarang sa anak ko. Aminin mo sa akin, Daniel. Lola mo ba yon, ha? Ikaw bang nagpabarang sa anak ko? Sabihin mo! Wala akong sasabihin at mas lalong wala akong dapat na aminin. Kung meron mang dapat umamin, si Francis yon at hindi ako. Ngayon, kung wala na po kayong ibang sasabihin, makakalis na po kayo, Sir Franco. Aba! Magsasalita pa sana si Franco nang bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. Dinukot niya ito mula sa kanyang bulsa at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nang makita ang pangalan ng kanyang asawa na si Odessa ang nakalagay sa caller ID, ay ikagad niya itong sinagot. Han, Ano ba, Franco? Nasaan ka ba? Ang aga-agay, madarat lang kung wala ka sa higaan mo. may pinuntahan lang ako, Han. Pero pauwi na rin ako. Ano na bang nangyayari dyan? Nangihina na si Francis. Kailangan ka namin dito. Baka hindi na siya magtagal. Ano? Sandalit, babalik na ako dyan. Aligagang tinungo ni Franco ang kanyang kotse at nang makasakay na, ay agad niya itong pinaandar at minaneho pa uwi. Halos paliparin niya na ang sasakyan para lang mabilis na makauwi sa kanilang bahay. Naabutan niya ang tatlo sa silid ni Francis. Humahagulgol ang binata subalit mababaka sa magkahalong hirap at panghihina sa muka at boses nito. Hindi ko na po kaya. Sobrang sakit na ng katawan ko, Mami. Nahihirapan na rin ako makahinga. Mami, patawarin niyo po ako. Hindi po ako naging mabuting anak sa inyo. Anak, huwag mong sabihin yan.
Huwag mo siyang pigilan, Odessa. Hayaan mo siyang aminin ang mga kasalanan niya. Francis, anak, ano ba yung mga sinasabi mo? Ako po may kasalanan ng lahat. Kasalanan ko po kung bakit nakulong si Daniel at kung bakit namatay si Cara. Mami, Daddy, patawarin niyo po ako. Handa ka na bang humingi ng tawad sa mga nagawan mo na masama, iho? Opo, Adolfo. Kung ganon, hahayaan kong makausap mo ang mambabarang. Papapasukin ko siya sa katawan ko kaya ipangako mong sasabihin mo sa kanya ang lahat-lahat. Opo, pangako ko po. Magkaharapang naupo sina Francis at Cadolfo. Nang handa ng lahat ay pumikit si Cadolfo at nagsagawa ng isang ritual. Umusal siya ng isang orasyon sa wikang Latin. Nagsimulang panindigan ng mga balahibo ang mag-asawa habang magkayakap na nakatunghay sa ginagawa ng matandang albularyo. Mula sa bintana ay pumasok ang malakas na ihip ng hangin at nang magmulat ang kanyang mga mata, si Cadolfo ay naging purong itim ang kanyang mga mata. Ngumisi siya ng nakakatakot at nagsimulang tumawa ng nakakaloko. Francis, iho. Kaya mo pa ba? Lola, ayoko na po. Masyado na akong nahihirapan. Kung ganon, sabihin mo sa harap naming lahat kung ano ang ginawa mo kay Cara. Mami, Daddy, sorry po. Nagsinungaling ako. Hindi po talaga si Daniel ang gumasa kay Cara. Ako po may kasalanan. Masyado po akong naging ayok at nagpadala sa init ng katawan. Pinagsamantalaan ko po si Cara. Ano? Anak, totoo ba yung mga sinasabi mo? O sinasabi mo lang yan para itigil na ng matandang yan ang ginagawa niyang pagpapahirap sa'yo? Taga ka ba talaga o sadyang bulag ka lang? Paano magagawa ng apo ko ang mga ibinibintang sa kanya gayong ni wala nga siyang makita? Hindi mo ba napansin ang basag niyang salamin sa sahig ng bahay ninyo nang matagpuan silang walang malay? Anak, magsalita ka. Ipagtanggol mo ang sarili mo sa mga paratang na matandang to sa'yo. Sisigok-sigok na umiling si Francis. Naikuyom na lamang ni Franco ang kanyang mga kamao at nang hindi na makapagpigil ay napasigaw siya sa kasinuntok ang pader na nasa gawing likuran niya. Hindi niya lubos maisip na magagawa ng anak niya ang ganoong kahindik na bagay. Nasa akin pa rin po ang kopya ng CCTV, Mami. Patunay na walang kasalanan si Daniel. Nainis lang po kasi talaga ako sa kanya kaya ako nagawang isagawang binabala ko kay Cara. Saka ako ibinuntun sa kanya ang sisi para makabawi ako sa kanya. Hindi lang yon. Hindi ba't sinaktan mo rin ang apo kong si Daniel? Kaya minsan na lang siyang dumalaw sa bahay dahil ayaw niyang makita namin ang mga sugat at pasa niya galing sa pambubugbog at pananakit mo sa kanya. Nagtimpi ng matagal ang apo ko dahil ayaw niya ng gulo. Pero ito pa ang gagawin mo sa kanya. Patawarin niyo po ako. Nainggit lang kasi ako sa kanya dahil halos lahat sa school nasa kanya na ang atensyon. Pati si Daddy, ikinukumpara na ako sa kanya. Masyado kong nabulag sa nararamdaman kong inggit at galit para sa kanya. Pati walang kamalay-malay na dalaga, dinamay mo pa sa kawalang hiyaan mo. Aminado po kung hindi makatarungan ng ginawa ko kay Cara, Lola. Natakot lang po kung malaman ni na Mami at Daddy ang mga nagawa ko kaya ako naisipang tuluyan na siyang patayin. Ano, Francis? Ikaw ang pumatay kay Cara? Opo, Mami. Sorry po talaga. Hindi ko naman po talaga ginusto yung ginawa ko eh. Sadyang natakot lang po talaga ako. Paano mo natin gawin yung kay Cara, Francis? Mabait na bata yon at nais niya lang makatulong sa pamilya niya. Ano na lang ngayon ang sasabihin nila sa pamilya natin kapag nalaman nila ang totoo na ikaw ang pumatay sa anak nila? Diyos ko, anak. Hindi ako makapaniwalang na kaya mong gawin ang bagay na yon. Hindi ka namin pinalaki bilang isang kriminal.
Patawad po pero nakahanda po akong harapin ang kasalanang ginawa ko. Sasabihin ko sa kapulisan ng buong katotohanan. Ibibigay ko rin po ang kopya ng CCTV para sa pruweba. Ang totoo niyan, binugbog ko si Daniel at nawalan siya ng malay. Doon ko na isinagawa ang bala ko kay Kara. Alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa ko at hindi kailanmang sasapat ang salitang patawad sa lahat ng atraso ko. Pero pipiliin ko na pong gawin ang tama. Huwag niyo lang po akong patayin. Gusto ko pa pong makasama na matagal ang mga magulang ko. Ayaw ko po silang maiwan ng ganito kaaga. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Alam mo kung ano ang kaya kong gawin sa iyo, iho. Kaya tuparin mo ang mga binitiwan mong salita. Opo, makakaasa po kayo, Lola. Nang muling umihip ang malakas na hangin, ay bigla na lamang nanlupaypay si Adolfo at muntika na siyang mabuwal mula sa kinauupuan niya. Mabuti na lamang at maagap siyang dinaluhan ni Franco at sinalo. Bumalik na sa normal ang mga mata ng matandang albularyo. Indikasyon na wala na sa katawan nito ang kaluluwa ng matandang mambabarang. Ayos lang po ba kayo, Adolfo? Oo, iho. Ayos lang ako. Masyado lang malakas ang mambabarang at nahigop niya ang enerhiya ng katawan ko. O ano, nalaman niyo na ba ang totoo? Oo, Adolfo. Kapag nakabawi na ng lakas si Francis, agad kaming pupunta sa pulisya upang aminin ang kasalanan ng anak ko. Masakit man pero para sa ikitatahimik at ikapapayapa ng lahat. Ngayon, napatunayan niyo mismo na walang sikretong nananatiling lihim. Darating at darating din ang panahon na may bubunyag ito sa kahit na anong paraan. Masaklap nga lang dahil sa kaso ninyo. Kailangan pang danasin ng anak ninyo ang pagpapahirap ng mambabarang. Wala na po tayong magagawa ron. Nangyari na ang nangyari. Siya nga po pala. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na po namin alam ang gagawin sa anak namin. Baka pati kami masiraan na rin ang bayat at tuluyang mawalan sa katinoan dahil sa mga karanasang ito. Ay, walang ano ba yan? Layunin naman talaga naming mga albularyo at manggagamot ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Nga lang hindi ko magawang ibuwis ang buhay ko lalo na't hindi ko alam kung kakayanin pa ng katawan ko ang paglaban sa malakas na mambabarang na yon. Naiintindihan ko po, Adolfo. Pero kahit ganon, masaya akong pinili ng anak kong mabuhay at pagbayaran ng mga kasalanan niya kaysa sumukot ibaon sa limot ang nangyari. Dalawang inosenteng tao ang nagawa niya ng kasalanan at hindi yung katanggap-tanggap. Hindi pa huli ang lahat para sa anak mo, Franco. May pag-asa pa siyang magbago at ituwid ang daang tatahakin niya. Sa kabilang dako, masayang nag-uusap ang maglolang sina Lola Daniela at Daniel. Dinala na naman kasi ng matanda ang kanyang apo ng paborito nitong binatog. Ang sarap niyo po talaga magluto, La. Kahit ito pa po ang palagi kong kainin, hindi talaga ako magsasawa. Ay, sus! Masyado mo naman binibilog ang ulo kong matagal ng bilog. La, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa napapansin na ubo kayo ng ubo. Ayos lang ako, apo. Marahil ay dahil sa pagbabago-bago ng panahon kaya nakakaganito ako. Alam mo namang matanda na ako at mahina na ang resistensya. Saka naman naalala ni Daniel ang mga paratag ni Franco sa kanyang lola. Ngunit imbis na usisain ay pinili niya na lamang na huwag nang ipaalam yon sa matanda. Alam niya naman na hindi magagawa ng lola niya ang ganoong bagay. Masaya akong makita kang masaya, apo. Hayaan mo't mahanap din natin ang hustisya. Pasasaan ba't hindi magtatagal ay makakalaya ka rin sa masikip at mabahong kulungan na ito. Hindi ka nababagay rito, apo, dahil hindi ka masamang tao. Sana nga po, La. Sana nga po. Palagi kang mag-iingat, ha?
Piliin mo laging gawin ang mabuti at huwag kang magpapadala sa bugso ng iyong damdamin. Lola naman eh. Ano ba naman yung mga pinagsasasabi nyo? Para naman kayo mawawala niyan eh. Ikaw talaga ang bata ka. Mamimiss talaga kita. O siya, sige na. Kumain ka lang dyan at nasisihan akong panoorin ka. Abat ginawa nyo pa akong parang TV ah. Pinagmumukbang nyo pa ako. Nagtawanan na lamang ang maglola dahil sa mga biruan nilang dalawa. Lingid sa kaalaman ni Daniel ay sinusulit na lamang ni Lola Dahlia ang natitira niyang panahon para makasama ang pinakamamahal niyang apo. Lumipas ang ilang araw ay tuluyan na ngang gumaling si Francis. Hindi na siya dinadalaw ng kaluluwa ni Cara at naghihilom na rin ang mga sugat niya sa katawan. Nakakatulog at nakakakain na rin siya ng maayos. Sumapit ang araw ng Lunes ay nagpasya na si Franco at Odessa na tumungo na sa pulisya upang samahan si Francis sa gagawin niyang pagsuko. Nagulat na lamang si Daniel nang sabihin ng isang pulis na laya na siya. Nagtataka man ay masaya siyang lumabas ng selda at doon niya nakita sina Sir Franco kasama ang asawa nito at anak. Anong ginagawa nyo rito? Nandito kami para itama ang maling nagawa ng anak ko at upang humingi na rin ng tawad sa iyo, Daniel. Daniel, sorry ah. Alam kong mahirap para sa iyo na patawarin ako dahil sinira ko ang buhay mo. Pero sana dumating ang panahon na mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran sa mga kasalanan ko sa iyo. Kung ako lang, Francis, hindi ako maghihinakit sa iyo eh. Pero yung ginawa mo kay Cara, yung panggagahasa at pagpatay mo sa kanya, habang buhay ko yung dadalhin sa konsensya ko. Dahil hindi ko siya nagawang iligtas nung may pagkakataon pa ako. Personal akong hihingi ng tawad sa mga magulang ni Cara, maging sa puntod niya. Alam kong hindi niya na maririnig ang mga sasabihin ko, pero umaasa ako matatanggap ko pa rin ang kapatawaran niya. Patawad, iho, kung nakapagsalita ako ng masama. Patawad kung nagpadala ako sa bugso ng damdamin ko. Hindi ko muna inalam ang totoo bago ko nagpasyang pumanig sa anak ko. Handa kaming magbayad ng danyos para sa naging atraso ng anak namin sa iyo. Sana lang ay mapatawad mo pa kami, Daniel. Hindi na nagsalita pa si Daniel, bagkus ay tumangutango lamang siya. Nang matapos ang pagproseso ng kanyang paglaya ay excited siyang umuwi sa kanila. Subalit isang hindi kaaya-ayang tanawin ang sumalubong kay Daniel na makauwi na siya sa kanila. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang nakangiting litrato ng kanyang Lola Dahlia sa isang tarpulin na nakapaskil sa labas ng bahay nila. Halos malumpo siya dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ngunit sa kabila noon ay patakbo niyang tinungo ang kanilang tahanan. Nay, Tay, bakit nandiyan si Lola? Lola Dahlia, bakit? Bakit niyo naman po ako iniwan? Lola! Lola! Halos gumuho ang mundo ni Daniel nang malaman ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na lola. Sinabi ng mga magulang niya na naubos ang natitirang lakas na matanda dahil pinilit pa rin itong isagawa ang pambabarang. Makamit lang ang hustisya para sa nangyari sa kanila ni Cara. Hindi niya lubos sa kalay na totoo nga ang mga paratang ni Sir Franco tungkol sa kanyang lola. Ngunit hindi niya magawang magalit dahil sa huli, kapakanan niya pa rin ang inisip ng matanda kahit pa ang kahahantungan nito ay ang sarili nitong kamatayan. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael.